ang papeles ay nagsasabing baog siya, Lorenzo. Baog. Kailangan natin ng tagapagmana, hindi isang palamuti. Nakatigil ang aking kamay sa ere, hawak ang kaldero ng kare-kareng, sadyang inihanda ko para sa pag-uwi niya. Sa bulsa ng aking apron, nakatago ang munting larawan ng ultrasound, isang butil ng pag-asa na sana'y ibibigay ko sa kanya bilang regalo. Ngunit bago ko pa man magawa yon, nagawa na ng pader na gawa sa solidong kahoy sa pagitan namin at ng silid-aklatan, ang pagtataksil na hindi kayang gawin ng salita. Narinig ko ang tinig ni Doña Imelda, ang aking biyenan. Malamig, matatalim, tila lason na sumisira sa bawat pangarap ko. Hindi siya nagtataas ng boses, ngunit ang bawat salita ay bumabaon sa aking puso nang mas masakit pa kaysa sigaw. Nagsimulang manginig ang aking mga daliri. Bumagsak ang lalagyan ng peanut sauce na bitbit ko at kumalat ang makapal, madilaw na sarsa sa marmol na sahig. Hindi ito naging sanhi ng malaking ingay, pero sa loob ng dibdib ko, may bagay na mas mahalaga kaysa sa baso ang tuluyang nabasag. Wala siyang karapatan sa apelido natin, Lorenzo. Tiningnan mo ba ang mga kamay niya? Magaspang. Hindi siya bagay sa karangyaan ng ating pamilya. Patuloy niya na parang wala lang. Doon ko lang napagtanto, habang tinitingnan ko ang sarili kong mga kamay, ang mga galos mula sa pag-aalaga sa bahay, ang mga paso mula sa pagluluto para sa kanya, ang mga peklat ng pagiging isang simpleng babae, na ang lahat ng sakripisyo ko ay naging mantsa pala sa kanilang paningin. May kumalampag. Bumukas ang pinto ng silid-aklatan at ang hininga ko ay biglang huminto. Nakita ko si Doña Imelda at sa gilid niya si Lorenzo. Ngunit hindi lang sila. Sa tabi ni Lorenzo, nakatayo si Marisol, ang pinsan niya. Nakapulupot ang kamay nito sa braso ni Lorenzo at ipinatong ang isa pa sa kanyang tiyan. Nakapansin-pansin ang paglaki. Lorenzo, kailangan ko ng mangga, sambit ni Marisol. At sa tonong yon, malinaw sa akin na matagal na pala silang magkasabwat. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng sarsa ng kare-kare na sumasagisag sa pagmamahal kong binaliwala. Ang mga mata ko ay tanging kay Lorenzo nakatuon, naghahanap ng kahit anong senyales, isang pagtatanggi, isang tawag para sa tulong, kahit isang tingin na magsasabing mahal pa niya ako. Ngunit walang dumating. Nag-iwas siya ng tingin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkakonsensya, pero wala siyang lakas ng loob na panindigan ako. I'm sorry. Patawad. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Pero I have to stand by my responsibilidad sa pamilya ko. Hindi ko kayang suwayin si Mama. Kailangan ko ng tagapagmana. Alam mo yan. Tagapagmana. Isang salita na tila nagpatahimik sa buong mundo. Tagapagmana. Habang nakikita ko ang imahe ng aking anak, sa isip ko, ang munting nilalang na lihim na dinadala ko, tila napunit ang aking kaluluwa. Iparating mo sa kanya na pirmahan niya ang annulment papers. Pagkatapos, itapon mo na siya sa labas. Utos ni Doña Imelda sa isang gwardiya. Tila isa akong lumang kasangkapan. Ang aking katawan ay tila naging bato. Naramdaman ko ang mga kamay ng gwardiya na humawak sa aking braso. Hindi ako pumalag. Hindi ako sumigaw. Ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang pag-alis, kundi ang pagkakita sa likod ni Lorenzo habang siya ay naglalakad palayo. Hinayaan akong kaladkarin patungo sa pintuan. Isang malakas na tunog ng metal ang naghudyat ng pagbagsak ng gate. Ang kalangitan ay nagdulot ng malakas na kulog at sinundan ng pagbuhos ng napakalaking patak ng ulan. Tila umiiyak para sa akin ang buong mundo. Nakaluhod ako sa kalsada, basang-basa, habang ang lamig ng hangin ay tumatagos sa aking balat. Ang tanging init na nararamdaman ko ay ang munting kislap sa aking sinapupunan. Niyakap ko ang aking sarili. Sa gitna ng dilim at pag-ulan, may kirot na biglang sumiklab sa aking puson.
Isang kirot na nagbabanta na agawin pati ang tanging pag-asa ko. Anak, kapit lang, anak ko. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Hindi ko alam kung gaano katagal akong naglakad. Ang bawat hakbang ay tila isang matinding pasakit at ang lamig ng ulan ay hindi man lang kasing lamig ng pag-iisa na naramdaman ko. Tanging ang mainit na pakiramdam ng aking sinapupunan ang nagsilbing tanging paalala na hindi ako nag-iisa. Para sa kanya, kailangan kong lumaban. Para sa munting buhay na ito, kailangan kong makahanap ng isang kanlungan. Natagpuan ko ang sarili ko sa isang tahimik na sulok ng isang lumang simbahan. Ang loob ay maaliwalas at malamig. Naupo ako sa isang bangko at sa gitna ng malaking puwang na yon, bigla akong naging mas maliit kaysa dati. Sinubukan kong makinig sa mga bulong ng mga taong nagdarasal, umaasang makakahanap ng kapayapaan, ngunit ang tanging naririnig ko ay ang paulit-ulit na pag-echo ng boses ni Imelda. Baog, walang silbi. Kinaumagahan, ginawa ko ang isang desisyon na tila huling pagtatangka ng pag-ibig. Kinapa ko ang aking tainga at inalis ang earrings na regalo ni Lorenzo sa aming unang anibersaryo. Hindi sila mamahalin sa paningin ng Balmores, ngunit para sa akin, ang mga ito ay simbolo ng isang pangakong ngayon ay tinupok na ng apoy. Ipinagpalit ko ang alaala ng pag-ibig sa kaunting halaga na sapat upang makabili ng pinakamalayong tiket ng bus na nakita ko. Palawan. Ang aking escape ay kasing layo ng aking pangarap na kaligayahan. Sa loob ng 2 araw ang aking tanging kasama ay ang pag-ugoy ng ferry at ang tunog ng makina na patuloy na gumugulong sa karagatan. Sa mga pagkakataong yon, nagiging matalik na kaibigan ko ang pagtulala. Tinitingnan ko ang bughaw na dagat. Iniisip kung paanong ang isang malaking katawan ng tubig ay maaaring maging simbolo ng walang katapusang kalayaan, habang ako naman ay nakakulong sa sarili kong kalungkutan. Hindi ako kumain ng maayos, nagtitipid sa bawat sentimo dahil alam kong ang bawat barya ay buhay ng aking anak. Pagdating ko sa Palawan, sinalubong ako ng maalat na amoy ng hangin at ng init ng sikat ng araw. Naghahanap ako ng trabaho at natagpuan ko ang sarili ko sa isang karinderya na naghuhugas ng pinggan. Sa isang linggo, ang aking mga kamay na dati pino dahil sa pagkiskis ng mga mamahaling sabon sa Balmores ay unti-unting naging magaspang, puno ng sugat mula sa matatalim na gilid ng mga plato. Ang amoy ng mantika at maasim na suka ay bumabalot sa aking damit. Nagtatrabaho ako mula umaga hanggang gabi at ang tanging sweldo ko ay mga tirang kanin at ulam na binibigay ng may-ari. Isang hapon, habang nagdadala ako ng isang timba ng maruming tubig patungo sa labasan, biglang lumabo ang paningin ko. Ang pagod at gutom ay hindi na kayang ikubli ng panloob na lakas. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking ulo. Tila may libong martilyo na tumatama rito. Pinilit kong kumapit sa pader, ngunit ang aking mga binti ay biglang nanghina. Bago ako tuluyang bumagsak, naramdaman ko ang isang matigas at mainit na bagay na dumampi sa aking balat. Naalala ko, ilang oras bago yon, habang naghihintay ako sa likod ng tindahan, nakita ko ang isang matandang babae, isang aling na nagbebenta ng isda, na nakatingin sa akin. Hindi siya nagsalita, pero nang lumingon ako, nakita ko na lang na may inilapag siyang isang mainit na pandesal sa ibabaw ng malaking supot ng bigas at isang bote ng tubig. Isang simpleng gawa ng kabutihan na tila isang ilaw sa aking kadiliman. Iyon ang huling naitala ng aking isip. Ang huling naramdaman ko ay ang init ng isang pares ng kamay. Magaspang, may calluses at may amoy ng asin at karagatan na dahan-dahang nag-angat sa akin mula sa malamig na semento. Sino ang babaeng ito? At bakit siya ang naging anghel ko sa gitna ng aking kawalan? Dahan-dahan akong nagmulat ng mata.
Ang amoy ng asin, dampi ng kahoy, at simpleng linis ay sumalubong sa akin. Nakahiga ako sa isang banig sa loob ng isang simpleng bahay kubo at sa gilid ng bintana ay kitang-kita ang sikat ng araw sa dagat. Ito ang tahanan ni Aling Nene, ang babae na nagbebenta ng isda, ang taong nagligtas sa akin. Kumain ka muna, Ineng. Malumanay niyang sabi, inabot sa akin ang isang tasa ng mainit na sabaw ng isda. Ang kanyang mukha ay puno ng guhit ng mga karanasan, ngunit ang mga mata ay nagtataglay ng kabaitan na matagal ko nang hindi nakikita. Nang ako ay lumakas, hindi ko naiwasang ikwento ang aking pinagdadaanan. Hindi ko sinabi ang mga pangalan o ang detalye ng business, ngunit ikinuwento ko ang pag-ibig na naging lason, ang kasinungalingan, at ang pagtataksil na nagdulot sa akin ng matinding sakit. Nakikinig siya nang walang paghusga. Nang matapos ako, hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay magaspang ngunit nagbibigay katiyakan. Lahat ng butas, gaano man kalaki, kayang tahiin muli, Ineng. Ang sabi niya, tulad ng puso, hayaan mo munang magpahinga. Kung gusto mo, tulungan mo ako sa pagtitinda sa palengke. Mas madaling magtahi ng butas sa lambat habang may kasamang tawa. Ang mga araw ay naging linggo. Ang pagtitinda ng isda sa Palawan ay naging isang uri ng therapy para sa akin. Ang presko at malinis na hangin, ang mga simpleng nangiti ng mga mangingisda, at ang pagmamahal na ipinapakita ni Aling Nene ay unti-unting nagpapagaling sa aking mga sugat. Sa bawat tahi na ginagawa ko sa mga sirang lambat, tila tinatahi ko rin ang napunit na bahagi ng aking sarili. Para sa aking anak, ipinangako ko na magiging matatag ako. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga tali ng benta, may isang itim na kotse ang dumating sa gilid ng tabing dagat. Isang contrast sa mga bangka at bahay kubo. Lumabas ang isang lalaking nakasuot, may hawak na isang briefcase. Naglalakad siya sa buhangin, na may isang mukha na tila may daladalang mabigat na suliranin. Siya si Attorney Joaquin, hindi ko siya kilala, ngunit ang kanyang hitsura ay malinaw na nagpapahiwatig na siya ay galing sa mundo na iniwanan ko. Sa pagdaan niya sa aming stall, bigla siyang natigilan, tila may hinahanap. Bumitiw sa kanyang mga kamay ang isang folder ng mga dokumento na may matitingkad na mga charts at figures. Mabilis ko itong pinulot. Nang inabot ko sa kanya, hindi niya tinanggap agad. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa akin. Tila sinusuri ang kaluluwa ko. Maraming salamat, sabi niya, at ang kanyang boses ay malalim, ngunit may bakas ng kalungkutan. Mukhang importante yan, ang sabi ko, at bago ko pa man malaman, nabasa ko ang ilang salita sa pamagat ng mga dokumento. Valmores Group, loan default. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Natigilan din ako. Ang pakiramdam ko ay tila may tumusok na karayom sa aking puso. Excuse me, may I take this? Sabi niya. Mabilis na kinamkam ang mga dokumento. Umalis siya, ngunit bago pa man siya tuluyang makalayo, may natanggap siyang tawag. Yes, attorney ito. Sige, ipadala mo sa akin ang latest audit ng Valmores at I want all the information tungkol kay Imelda. I want to see her family bleed. Ang aking katawan ay nanigas. Nang ibaba niya ang telepono, lumingon siya. At sa pagkakataong ito, tumingin siya sa akin. Hindi bilang isang babaeng tagatinda ng isda, kundi bilang isang kakilala. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang damdamin na tila isang itim na apoy, galit, paghihiganti, at matinding poot. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at tila may determination. Alam ko kung sino ka, Tala, sabi niya. At kilala ko ang mga Valmores. Sila ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa pamilya ko. Ang simoy ng hangin sa Palawan ay tila huminto sa sandaling iyon. Ang mga salita ni Joaquin ay hindi lamang nagbigay ng pagtataka, ngunit nagbigay din ng kislap ng apoy.
Sa aking malamig na kalooban, hindi ako nag-iisa. Mayroon palang nagdadala ng kaparehong galit at pangangailangan para sa hustisya. Sila ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa pamilya ko. Ulit niya, tila isang sumpa. Ginamit ni Doña Imelda ang kanyang impluensya para pabagsakin ang negosyo ng tatay ko. Ang shame at utang ang nagpababa sa kanya. Umupo kami sa dalampasigan. Ang tubig ay humahampas sa baybayin ng may malumanay na paggalaw. Doon ko ikinuwento ang lahat, mula sa peking resulta ng infertility hanggang sa pagpapakita ni Marisol, hanggang sa huling gabi ng pag-ulan kung saan ako ay itinapon na parang basura. Hindi ko itinago ang katotohanan na may bitbit akong anak ni Lorenzo. Hindi ko kailangan ng pera, Attorney Joaquin, sabi ko, habang pinipisil ko ang aking tiyan. Ang kailangan ko ay ang dignidad ko at ang future ng anak ko. Hindi ko hahayaang lumaki siya na may stigma na anak ng isang babaeng baog na itinapon ng Balmores. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng malalim na empatiya. Hindi siya nagtangkang aliwin ako ng mga matatamis na salita. Sa halip sinabi niya, "Tala, ang paghihiganti ay isang laro ng long-term strategy at financial chess. Kailangan mong maging isang architect, hindi lang ng mga gusali, kundi ng iyong sariling kapalaran. Huwag mong labanan ng apoy sa pamamagitan ng apoy. Labanan mo sila sa pamamagitan ng financial leverage." Inilatag niya ang kanyang plano. Mag-aaral ako ng finance, gagamitin ko ang aking background sa architecture at strategy upang magtatag ng sarili kong negosyo. Isang holding company na magiging phantom buyer ng mga bad debt ng Valmores. Ito ay isang plano na nangangailangan ng pasensya, lakas at matinding pag-aaral. Tinanggap ko ang alok niya. Sa ilalim ng payo ni Joaquin, nagsimula akong mag-aral. Sa umaga, tinutulungan ko si Aling Nene sa pamilihan. Sa gabi, kasama ang laptop na ibinigay ni Joaquin, nagbabasa ako ng mga libro tungkol sa corporate finance at acquisitions. Ang pag-aaral na ito ay hindi na tungkol sa paggawa ng pera. Ito ay tungkol sa pag-ipon ng power na kailangan para protektahan ang aking anak. Lumipas ang mga buwan, lumaki ang aking tiyan, at ang aking kaalaman sa business ay lumalawak din. Si Joaquin ay isang mahusay na guro, mahigpit, methodical, at palaging nananatiling profesional. Wala kaming anumang romantic moment, tanging paggalang at ang solidarity ng paghihiganti. Dumating ang araw ng pagpapanganak. Si Aling Nene ang tanging kasama ko sa simpleng klinika. Ang sakit ay tila walang katapusan, ngunit sa bawat pagtulak, naalala ko ang sakit ng pagtataksil. At ang lahat ng yon ay nagbigay sa akin ng lakas. Nang marinig ko ang iyak ng aking sanggol, tila nawala ang lahat ng sakit. Ito ay isang iyak na hindi lang nagpapahiwatig ng buhay, kundi ng panibagong simula. Ang kanyang mga mata ay parang bituin, maliwanag at may kakaibang intensity. "Ano ang ipapangalan mo sa kanya, Ineng?" tanong ni Aling Nene habang iniaabot ang aking anak. Tiningnan ko siya. Siya ay maganda, isang perpektong blend ng aking mga katangian at ni Lorenzo. Ngunit hindi siya magiging Balmores, siya ay magiging isang mariposa, isang paru-paro na lumabas mula sa isang madilim na cocoon. "Luwalhati," malumanay kong sabi. Ang pangalan ay nangangahulugang Vin Quang. Ang aming alliance ay selyado, 5 taon. Tila isang iglap na lumipas ang panahon. Ngunit sa likod ng bawat umaga, nakatago ang libu-libong gabi ng pagpupuyat at sakripisyo. Ang aming kubo, niluwalhati ay napapalibutan ng tunog ng alon sa araw at sa gabi, ng tunog ng keyboard at paglipat ng pahina ng mga financial reports. Si Luwalhati, ang aking vinquang, ay naging aking lakas at aking tanging focus. Ang kanyang mga ngiti ay tila bitamina na nagpapanatili sa akin. Sa umaga, siya ang aking sunshine na gumagapang sa banig. Sa gabi, siya ang aking munting anghel na mahimbing na natutulog sa tabi ko
habang ako ay nakayuko sa mga talaan ng corporate law. Ang aking mga kamay ay hindi na para sa pagpapaganda. Ang mga ito ay para sa pagbubuhat, kailwalhati, at sa paghawak ng ballpen at calculator. Dahil sa tulong ni Joaquin, ang Mariposa Holdings ay naging mas malaki kaysa sa isang pangarap. Nagsimula ito bilang isang simpleng company na registered sa labas ng Maynila. Ngunit sa bawat matalinong investment na ginagawa namin, dahan-dahan itong lumalaki. Ang aming target ay malinaw, ang Valmores Group. Nag-umpisa kami sa pagbili ng mga small, non-performing loans ng kanilang mga subsidiaries sa pamamagitan ng iba't ibang shell company. Ang aming trabaho ay tila isang anino, tahimik, mabilis, at hindi nakikita. Samantala, sa Manila, ang Valmores Group ay nagsisimula nang makaranas ng turbulence. Si Doña Imelda, na sa kanyang arrogance ay naniniwalang walang sino man ang makapapantay sa kanya, ay gumawa ng sunod-sunod na maling desisyon sa negosyo. Pinilit niya si Lorenzo na mag-invest sa mga flashy na proyekto na mabilis kumita, sa halip na sa mga sustainable na long-term assets. Si Lorenzo naman, ang kanyang mga mata, ay nananatiling walang buhay. Hindi niya kayang harapin ang kanyang ina at hindi niya kayang panindigan ang kanyang desisyon. Pinili niya ang escapism. Ang kanyang gabi ay puno ng pag-inom at pagsasaya kasama ang mga kaibigan. Ang mga mamahaling kotse at expensive liquor ay nagtatago lamang ng kanyang matinding pagsisisi. Hindi ka ba naawa sa akin, Lorenzo? Bakit ba lagi mo akong tinataguan? Ang sabi ni Marisol isang gabi. Ang kanyang boses ay tila isang matalas na drill. Ang kanyang fake pregnancy ay natapos sa isang serye ng kasinungalingan, ngunit siya ay nanatili sa mansyon dahil siya ay isang instrumento ni Imelda. Ngayon, siya ay nabubuhay sa takot na baka makita ni Lorenzo ang katotohanan na ang kanyang anak ay hindi legitimate na tagapagmana. Ano bang problema mo, Marisol? Can't you just leave me alone for once? Sagot ni Lorenzo, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkalasing. Hindi niya na matandaan ang huling gabi na mahimbing siyang natulog nang walang larawan ni Tala na bumabagabag sa kanyang konsensya. Isang gabi, habang nag-iisa si Lorenzo sa kanyang silid, hinawakan niya ang isang larawan nila ni Tala. Ang larawan ay kinuha sa Palawan noong sila ay engaged pa. Ang mga mata ni Tala noon ay puno ng innocence at pagmamahal. Biglang pumasok si Marisol. Nakita niya ang larawan at naramdaman niya ang matinding selos. Why are you still holding that picture? She's a nobody, Lorenzo. A baog! Sigaw ni Marisol at tinangkang agawin ang larawan. Nagalit si Lorenzo. Huwag mo siyang tawaging baog. Ang sigaw niya, ang kanyang boses, ay tila naglalabas ng tunog ng basag na bote. Pilit niyang ipinagtanggol ang larawan. Ano? Mahal mo pa rin siya? Sigaw ni Marisol. Biglang tumulo ang luha sa mata ni Lorenzo. Tila pinakawalan ang lahat ng sakit sa loob ng 5 taon. Tala. Ang bigkas niya, ang kanyang tinig ay puno ng matinding regret. Tala, patawarin mo ako. Napatigil si Marisol. Ang kanyang mukha ay namutla. Sa sandaling iyon, hindi siya natakot kay Lorenzo, kundi sa katotohanang ang puso ng lalaki ay hindi niya kailanman napanalunan. Ang Mariposa Holdings ay hindi na isang pangarap na isinulat sa isang napkin sa gilid ng dagat. Ito ay isang entity na may mga opisina na ngayon sa gitna ng Makati, ang sentro ng komersyo ng bansa. 5 taon, pagkatapos itapon sa ulan, ako ay bumalik. Hindi bilang isang asawang nagmamakaawa, kundi bilang isang power broker na may mga asset na mas malaki kaysa sa pinagsama-samang portfolio ng Valmores Group. Ang pagbabalik sa Maynila ay parang paglalakad sa isang museum ng mga bangungot. Ang mga lansangan ay pamilyar, ngunit ang aking pananaw ay lubos ng nagbago. Ang bawat skyscraper na aking tinatamasahan sa window ng aking bagong opisina ay simbolo ng aking pagbangon, hindi ng aking pagbagsak.
Si Joaquin ang nag-ayos ng aking pagdating. Hindi niya pinahintulutan na maging isang dramatic entrance ito, bagkus ay isang kalkuladong professional maneuver. Ang Valmors Group ay nahaharap sa matinding krisis sa liquidity dahil sa pagkaubos ng kanilang credit lines at sila ay naghahanap ng emergency funding. Isang pinto na maingat na binuksan ni Joaquin. Gusto nilang makipag-usap sa iyo bilang potential investor, Tala. Hindi nila alam na ang investor na ito ay may mas malalim na intensyon, paliwanag ni Joaquin habang sinusuri ang aming huling strategy presentation. Ang meeting ay naka-schedule sa executive boardroom ng Valmors. Habang papasok ako sa building na minsan ay tahanan ko, ramdam ko ang bigat ng kasaysayan. Ang bawat marmol na sahig, ang bawat chandelier, ay tila ng aasar sa akin. Nagpapaalala ng aking nakaraan bilang isang trophy wife. Nang lumabas si Lorenzo mula sa kanyang opisina, huminto siya sa gitna ng lobby. Ang lalaking dating tinitingnan ko nang may paghanga ay ngayon ay tila isang multo ng kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay namumula at may malalim na mga shadow sa ilalim nito. Hindi siya nagbago ng husto sa panlabas, ngunit ang kanyang aura ay durog. Tala? Ang tawag niya, ang kanyang boses ay mahina. Halos hindi marinig. Hindi ako huminto. Hindi ako lumingon. Ang aking mga hakbang ay may rhythm at purpose. Pinanatili ko ang aking gaze diretso sa boardroom. Ang ginamit kong designer na damit ay isang power suit na kulay charcoal gray. Simpleng ngunit nagpapahiwatig ng awtoridad. Ang red lipstick ko ang tanging kulay na nagbigay emphasis sa aking seryosong disposisyon. "Good morning, Mr. Valmors," ang sagot ko. Ang boses ko ay malamig at hindi nagpapakita ng emosyon. Tagalog na hinaluan ng professional English na pamilyar na sa mga boardrooms. "I have a schedule to keep with your mother." Pagkatapos kong makita ang pagkabigla at sakit sa mukha ni Lorenzo, pumasok ako sa boardroom. Si Doña Imelda na ang naghihintay. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagiging mayabang patungo sa pagtataka at sa huli, sa isang bagay na halos takot. Umupo ako sa head seat, ang lugar na dapat ay kay Lorenzo. Sa tabi ko ay si Joaquin, na tila isang anino ng aking pagbabalik. "Welcome, Miss Dela Cruz," sabi ni Doña Imelda. Pilit na ibinabalik ang kanyang regal composure. "I hear meron kang exciting offer para sa amin." Ngumiti ako. Isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. "Exciting?" "Oo, Tita Imelda. Very exciting," sabi ko. "I am here not just as an investor, but as the owner of the debt na pinakamalaki ninyong kinakaharap ngayon. At meron akong kailangan bilang kapalit ng financial assistance." Ang katahimikan sa boardroom ay mas mabigat kaysa sa mga kristal na chandelier sa itaas namin. Si Doña Imelda ay nakapako sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot sa mga mata ko, ngunit ako ay isang pader na gawa sa eyes at determination. "Ano ang sinasabi mo, Miss Dela Cruz?" tanong ni Imelda. Ang kanyang tinig ay nanginginig, nagtatago ng kaunting takot. "Wala kaming debt na ganyan kalaki sa kahit sinong private investor." "Tita Imelda, hindi ko sinasabing meron kayo sa public record." Kalmado kong sagot. Ang bawat salita ay inihanda ni Joaquin para maging isang surgical strike. Nagsasalita ako tungkol sa mga private obligations na nakalipat na sa ilalim ng portfolio ng Mariposa. Mga loan na ipinagbili ng mga syndicate na hindi na kayang bayaran ng Balmores Group. "We are now your single biggest creditor." Napatingin si Lorenzo sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkalito. Hindi niya alam na ang mga discrete loan na inutang niya para pondohan ang kanyang paglilibang sa loob ng 5 taon ay nagtipon at naging isang napakalaking banta. "Hindi ito totoo," bulong ni Lorenzo. Ngunit ang kanyang boses ay walang kumpiyansa. "Oh, it's very true, Lorenzo," sabi ko. At sa pagkakataong ito, tinawag ko ang kanyang pangalan ng walang paggalang. Ang paggamit ng kanyang pangalan ay tila isang shock sa kanya. "Gusto ko ang company
Pero bago natin pag-usapan yan, meron akong personal request. Huminga ako ng malalim. Ito ang sandali na naghihintay ako. Ang pagpapakita ng aking emotional leverage. Gusto kong malaman mo, Lorenzo, na 5 taon na akong nagtatrabaho, nagpapakabayad sa mga utang na hindi ko naman kasalanan. Dito sa Palawan, natuto akong mabuhay hindi sa luxury, kundi sa necessity. Pero may isang bagay na hindi ko kayang itago sa anak ko, kahit paano. Tumingin ako kay Joaquin. Tumango siya at sa isang tablet na inilabas niya, ipinakita niya sa main monitor ang isang larawan. Hindi ito larawan ng isang blueprint o financial statement. Ito ay isang larawan ni luwalhati na kangiti. May hawak na isang maliit na seashell. Sa likod niya ay ang dagat ng Palawan. Ang bata ay 5 na, sabi ko. Si luwalhati, ang pangalan niya ay Vin Quang. Naging bato ang mukha ni Lorenzo. Ang kulay ay nawala sa kanyang balat. At ang kanyang katawan ay tila yumanig sa pagpigil ng emosyon. Si Doña Imelda, na sanay sa lahat ng uri ng kasamaan, ay hindi inaasahan ang emotional attack na ito. Ano-anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lorenzo. Halos pabulong. Hindi ka ba baog? Sinabi ni Mama. Sinabi ng inang Nandaya para sa kanyang sariling interes. Putol ko. Ang medical report mo, Lorenzo, ay totoo. Ako ay infertile noon dahil sa isang treatment na ginawa ko bago tayo ikasal na ikinukubli ko dahil ayokong masira ang approval mo. Ngunit matapos ang lason na ibinigay mo sa akin sa gabi ng ating kasal, ang pain ng iyong pagtataksil, isang himala ang nangyari. Ang aking katawan ay nagdesisyon na mabuhay at ipinanganak ko ang iyong anak. Ang pagtataka ni Lorenzo ay nagbigay daan sa isang matinding pag-asa. Tila may liwanag na bumalik sa kanyang mga mata. Anak ko? Talaga? Oo, sagot ko. At sa wakas ay pinahintulutan ko ang isang bahagyang kirot na sumilip sa aking mga labi. Ang tanong ko ngayon ay hindi kung mahal mo ba ako, kundi kung mahal mo siya. Bakit ka pumayag na itapon ng ina niya? Ang pag-asa sa mukha ni Lorenzo ay agad na napalitan ng isang shock nang biglang umusok ang mga mata ni Imelda. Lorenzo, huwag kang magpapadala sa drama. Niya, isa itong ploy, isa itong paninira. Sigaw ni Imelda, tila nawawala na ang kanyang dignity, ngunit huli na. Sa pagitan ng pag-asa at ng matinding sakit, nakita ko ang isang glimmer sa mata ni Lorenzo. Isang desire na kumpirmahin ang katotohanan. Sa isang hindi inaasahang kilos, kinuha niya ang isang piece of hair mula sa suit ni Marisol na pumunta sa kinaroroonan niya bago ang meeting. If she's really my daughter, I need to know. Ang hiling ni Lorenzo na kumuha ng sample mula sa damit ni Marisol ay isang catalyst na matagal nang hinihintay ni na Joaquin at ako. Hindi namin kailangang gumawa ng plan para dito. Ang sariling desperasyon niya ang siyang nagsilbing instrumento. Attorney Joaquin, ihanda mo na ang mga papeles na kailangan para sa DNA test. We need a result that will sow maximum chaos. Mahina kong utos kay Joaquin habang papalabas kami ng boardroom. Tanging siya lamang ang nakakaalam ng katotohanan na ang hair sample na kinuha ni Lorenzo ay agad na pinalitan ng aming tao sa isang restroom bago pa man ito makarating sa laboratorio. Ang mga sumunod na araw ay isang paglalaro ng cat and mouse na naganap sa loob ng Valmores Mansion. Nang dumating ang resulta, dala ito ni Lorenzo sa isang pribadong meeting kasama si Marisol. Hindi kami naroon, ngunit alam namin ang bawat detalye sa pamamagitan ng informant na itinanim namin sa domestic staff ng pamilya. Ang report na ipinakita ni Lorenzo ay hindi isang malinaw na match o no match. Sa halip, ito ay isang technical na report na nagsasaad ng inconclusive results dahil sa kontaminasyon ng sample at hindi sapat na genetic material. Ang resulta mismo ay hindi mahalaga. Ang epekto nito
ang mahalaga. Inconclusive? Ang sigaw ni Lorenzo, ang kanyang boses ay hindi na mababa kundi galit. Imelda, sinabi mo sa akin na hindi siya baog. Sinabi mong may guaranteed heir tayo. Si Doña Imelda na nakaupo sa kanyang throne-like na upuan ay pumutla. Ang kanyang power ay nakasalalay sa pagiging perpekto ng kanyang mga plano. Ang inconclusive ay katumbas ng doubt at ang doubt ay simula ng pagguho. Lorenzo, anak, kalmado ka. Alam mong ginawa ko yon para sa atin. Mariin niyang giit. Ang test na yan ay maaaring manipulated. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang may agenda laban sa atin? Hindi ko alam, Mama. Halos sumigaw na si Lorenzo. Pero ang alam ko, 5 taon akong nabuhay sa kasinungalingan. At ngayon, may babaeng pumasok at sinasabing may anak ako. Sino ang dapat kong paniwalaan? Ang babaeng nagpawalang saysay sa akin? O ang babaeng nag-iwan sa akin? Si Marisol ay umiiyak, ngunit ang luha niya ay hindi luha ng kalungkutan, kundi ng takot. Lorenzo, please! Para sa ating future! Para sa baby! Huwag kang maniwala dyan sa babaeng yan! Huwag mo akong tawagin na babaeng yan! Sagot ni Lorenzo, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang hint ng dating pagmamahal sa mata niya na sinasabayan ng matinding galit. Tala. Siya ang nagpaliwanag ng lahat sa akin. Ang bawat sakripisyo, ang bawat oras na wala siya. Nagpapakita na ngayon si Tala na siya ay matalino. Hindi siya ang babaeng ipinakita ninyo sa akin. Ang cracks ay hindi na lamang maliliit na fissures. Ito ay mga malalaking fault lines na humahati sa pamilya. Si Doña Imelda, na nakikita ang kanyang empire na gumuho sa harap niya, ay gumawa ng isang desperadong galaw. Nang gabing iyon, habang naghahanda kaming mag-dinner ni Joaquin, may file na inabot sa amin. Your move, Tala, sabi ni Joaquin, may ngiti sa kanyang labi. Ang private investigator na ipinadala ni Imelda para imbestigahan ka, ayun ang report niya. Nakita niya ang child support records mula sa isang small town sa Palawan. Nakita niya si Luwalhati. Binuksan ko ang file. Naroon ang larawan ni Luwalhati kasama si Aling Nene na naglalaro sa buhangin. Hindi nila nakita ang aking mukha, ngunit ang details ng lugar at ang pagkakapareho ng bata sa mukha ni Lorenzo ay sapat na upang magtanim ng seed of doubt sa isip ng sinuman. Gusto nilang mag-imbestiga? Sige, sabi ko. Ang aking tinig ay mahinahon. Hayaan nating makita nila kung gaano kalaki ang handa kong isakripisyo para sa aking anak. Ngunit bago nila makompleto ang puzzle nila, kailangan nating isara ang isa pang piece. Ano iyon? Tanong ni Joaquin. Ang ika-50 anniversary gala ng Valmores Group. Hindi sila makakatakas sa public eye. Doon ko sila papatayin, hindi sa korte, kundi sa harapan ng buong lipunan. Ang mga plano ay hindi lamang nagpapahirap sa kalaban. Nagpapahirap din ito sa amin. Ang bawat araw ay isang tightrope walk sa pagitan ng aking buhay bilang isang ina sa Palawan at ng aking pagkatao bilang ang architect ng pagbagsak ng Valmores. Tala, you must be careful, paalala ni Joaquin habang tinitingnan namin ang financial projection para sa susunod na linggo. Ang anniversary gala ay ang pinakamalaking kaganapan nila sa loob ng isang dekada. Lahat ng elite ay naroroon. Kung magkakamali ka ng isang hakbang, ang buong Mariposa ay maaaring matumba. Hindi ako magkakamali. Tugon ko habang pinupunasan ang maliliit na bakas ng dumi sa pisngi ni Luwalhati na kasalukuyang naglalaro sa isang small, wooden toy boat na ginawa ni Aling Nene. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit ang nangyari noon. Ang security ko ay hindi na ang love ni Lorenzo, kundi ang future ni Luwalhati. Sa panig ng Valmores, ang sitwasyon ay mas malala kaysa sa inaasahan namin. Ang inconclusive result ay nagbigay ng dahilan kay Lorenzo upang tuluyan ng magtanong. Siya ngayon ay obsessed sa paghahanap ng katotohanan, ngunit hindi niya alam
kung kanino siya dapat maniwala. Sa kanyang ina na matagal na niyang pinaniwalaan o sa kanyang asawa na biglang lumitaw na may powerful entity sa likuran niya. Ang debt na tinipon ni Lorenzo na sa simula ay tila isang maliit na mantsa ay naging isang malaking sugat na nangangailangan ng agarang atensyon. Dahil sa paulit-ulit na mismanagement ni Doña Imelda na labis na nag-aalala sa kanyang public image kaysa sa solvency ng kumpanya, ang Valmores Group ay napilitang mag-issue ng emergency bonds. Ito ang sandali. It's time, Tala, sabi ni Joaquin. Inabot sa akin ang isang sealed envelope. Ang mga syndicate ay nag-issue ng final notice sa Valmores. Ang deadline ay ang gabi ng gala. Kung hindi sila makakakuha ng guaranteed investor o makakabayad ng interest, foreclosure proceedings ang magsisimula kinaumagahan. Ang gala ay isang ekstravaganza ng kayabangan at pekeng ngiti. Ang ballroom ay puno ng mga mamahaling gown at mga negosyanteng nagkukunwaring may pakialam sa isa't isa. Gusto kong maging perpekto ang lahat. Utos ko kay Joaquin. Kailangan kong makita ang takot sa kanilang mga mata bago ko sila tuluyang ipitin. Isang linggo bago ang kaganapan, nagpadala ako ng isang gift sa residence ng Valmores. Hindi ito isang bouquet ng bulaklak. Ito ay isang custom-made, handcrafted music box na ginawa ng isang artisan sa Palawan. Nang buksan ito ni Lorenzo, ang maliit na figura sa loob ay isang babae na nakasuot ng architect's uniform na nakatayo sa tabi ng isang beach habang may isang maliit na bata na naglalaro sa paanan niya. Ang himig na tumutunog ay ang kanta na madalas kong inawit kay luwalhati noong bata pa siya. Ang music box ay isang tahimik na pahayag. I am winning and I have what you threw away. Nang matanggap ito ni Lorenzo, ito ang huling patak na nagpatumba sa kanyang composure. Napagtanto niya ang kalaliman ng kanyang pagkakamali. Siya ay naging isang mapagkumbaba na tao sa loob ng isang linggo. Halos hindi na kumakain. Ang kanyang obsession sa paghahanap ng katotohanan tungkol kay luwalhati ay nagdulot sa kanya ng pagpapabaya sa Marisol. Sa gala, habang papalapit ang hating gabi, si Marisol, na nakaramdam na ng panganib, ay nagpanik. Lorenzo, kailangan na nating umalis. Nararamdaman ko na hindi maganda ang hangin dito. Bulong ni Marisol habang naglalakad sila sa red carpet. Teka muna, Marisol. Kailangan kong makita si Mama. Nasaan na ba siya? Sagot ni Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay paulit-ulit na naghahanap sa paligid ng ballroom. Ang ballroom ng Valmores ay isang cathedral ng kayabangan. Nakasilaw sa mga chandelier at sinasalamin ang mga pekeng na mangiti ng mga elite ng lipunan. Ang bawat clinking ng baso ng champagne ay tila isang countdown sa pagbagsak ng isang imperyo. Si Lorenzo at Marisol ay nagpakita, ngunit ang kanilang mga ngiti ay kasing nipis ng kristal sa kanilang kamay. Mr. Lorenzo, Mrs. Marisol, bati ko sa kanila, lumabas mula sa isang gilid ng bulwagan. Hindi na ako nag-aksaya ng oras sa pagpapakilala. Ang aking damit ay gawa sa gold na tela, hindi para ipakita ang yaman, kundi para ipakita ang resilience ng isang bagay na hinubog sa apoy. Tala, ibig kong sabihin, Miss De La Cruz, bati ni Lorenzo. Ang kanyang mukha ay isang halo ng pag-asa, takot at pagsisisi. Tita Imelda, mukhang mas masaya kayo ngayon kaysa sa inaasahan ko. Sabi ko, lumapit sa plataporma kung saan dapat ay magtatalumpati ang matandang ginang. Who do you think you are, Tala? Alam kong meron kang connections. Matigas na sabi ni Imelda. Sinubukang bawiin ang kontrol. Ngunit hindi mo kayang sirain ang pangalan ng Valmores sa isang gabi. Hindi ko sinisira ang pangalan ninyo, tita. Ngumiti ako. Isang malamig na ngiti na hindi na nagmula sa init ng pagmamahal, kundi sa satisfaction ng hustisya. Kayo mismo ang sumira nito at ngayong gabi, ipapakita ko sa inyo
kung paano ang tunay na architect ay nagtatayo at kung paano siya nag-deconstruct. Tumingin ako kay Joaquin na tahimik na nakatayo malapit sa sound system. Isang nod lang ang kailangan niya. Biglang, ang mga ilaw sa ballroom ay kumurap at ang sound system ay umandar. Ngunit hindi musika ang lumabas, kundi isang malinaw na boses, ang boses ni Doña Imelda. Ang papeles ay nagsasabing baog siya, Lorenzo. Baog! Kailangan natin ng tagapagmana, hindi isang palamuti. Ang ballroom ay naging isang tomb. Ang lahat ng elite ay tumingin sa pamilya Valmores. Ang pagkabigla ay hindi lamang nasa mukha nila, kundi sa tensyon ng kanilang mga katawan. Ano yan? Turn it off! Sigaw ni Imelda. Tumakbo patungo sa sound system, ngunit hinarangan siya ni Joaquin. I'm afraid you can't, Mrs. Valmores, sabi ni Joaquin. Iyan ang recording ng inyong pag-uusap nung araw na itinapon ninyo ang asawa ni Lorenzo. Ang audio quality ay hindi perpekto, ngunit ang mensahe ay malinaw. Si Lorenzo ay tila hindi makahinga. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay nawala. Ang babaeng kanyang pinaniwalaan, ang kanyang ina, ang siyang nagduda sa kanyang asawa. Mama, tanging iyon ang narinig mula kay Lorenzo. Hindi pa yan ang lahat. Patuloy ko. Lumapit kay Marisol, na ngayon ay nanginginig na parang dahon. Mrs. Marisol, narinig mo na ang tungkol sa inconclusive test. Ngayon, tingnan mo ito. Inilabas ko ang isang folder na may official seal ng isang top DNA facility sa Amerika. Ito ang result ng test na ipinadala ni Lorenzo. Pero meron akong isa pang sample. Ang sample na nakuha ni Joaquin mula sa sippy cup na ginamit ni Luwalhati sa playroom ninyo noong nag-imbestiga kami 5 na taon na ang nakalipas. Tumahimik ang lahat. Nang ipakita ang resulta sa screen, isang simpleng match ang nakalagay. Match? 79.79% probability. Luwalhati Valmores is the biological daughter of Lorenzo Valmores. Ang shock ay nag-iba ng anyo. Si Doña Imelda ay biglang umupo, ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Si Marisol ay umiyak ng malakas, ang kanyang panaghoy ay hindi na nagpapanggap. At si Lorenzo ay unti-unting lumuhod, hindi sa harap ko, kundi sa sahig. Ang kanyang buong katawan ay umiling sa pagkabigla at pagkasira. Anak ko, tala, anak ko. Bulong niya. Tumayo siya at naglakad patungo sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nakaabot. Huwag kang lalapit. Ang boses ko ay mas matigas pa kaysa sa bakal. Nang maramdaman kong hahawakan niya ang aking braso, inihanda ko ang huling bala. Hindi ko kailangan ng physical fight. Kailangan ko ang financial knockout. Hindi ako nandito para hingin ka pabalik, Lorenzo. Hindi ko kailangan ng isang asawang humingi ng tawad pagkatapos siyang maging duwag sa loob ng 5 taon. Sabi ko, habang lumapit si Joaquin, dala ang mga legal documents. Nandito ako bilang majority shareholder ng lahat ng assets na seized ngayong gabi. Ang Valmores Group ay nasa ilalim na ng receivership ng Mariposa Holdings. You no longer own anything. Ang final blow ay hindi pisikal, ngunit tila mas masakit pa. Ang mga gowns at jewels sa paligid ay tila nagiging abo sa kanilang paningin. Ibigay mo sa akin ang anak ko, sabi ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Ngumiti ako. Ngayon ay may kakaibang kapayapaan. Wala ka ng karapatan sa kanya. Si Luwalhati ay hindi kailanman magiging bahagi ng isang pamilya na tinuturuan na ang honor ay mas mahalaga kaysa sa truth. Pero dahil sa purity ng kanyang pagkatao at dahil sa utang na loob ko sa iyo noon, I will allow you to see her. Walang soundtrack na nagpatugtog noong araw na yon. Walang dramatic music na umaalalay sa aming pag-alis. Tanging ang katahimikan lamang ang kasama namin. Ang katahimikan ng isang labanan na tapos na at ng isang kaluluwa na sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan. Makalipas ang 2 taon mula nang isara namin ang gala
Sa isang financial execution, ang Valmores Group ay hindi tuluyang naglaho. Ngunit ito ay naging isang shadow ng dati. Pinamamahalaan ng isang board na pumipili ng ethical decisions para sa legacy ng pangalan. Si Lorenzo ay naging isang consultant sa isang maliit na firm. Isang tao na naghahanap ng redemption sa simpleng buhay. Wala na siyang power at iyon ang hustisya na inukit ko para sa kanya. Ang mabuhay ng may kaalaman sa bawat pagkakamali niya. Si Doña Imelda ay nanatili sa mansyon, nag-iisa kasama ang kanyang pride at ang pangalan ng pamilya na hindi na nakikinig sa kanya. Wala siyang pagbabago at ang kanyang kapalaran ay ang pagdurusa sa kawalan ng kontrol at pagmamahal na siya mismo ang nagtataboy. Si Marisol, ang kanyang fraud ay naging pampublikong iskandalo. Walang nagbigay sa kanya ng compassion dahil ang kanyang pagkukunwari ay masyadong halata. Kami ni Luwalhati ay nanatili sa Palawan. Ang bahay kubo ni Eling Nene ay pinalitan ng isang mas malaking bahay na gawa sa local wood at glass na may tanawin ng Azure Sea. Si Luwalhati ay lumaki sa ilalim ng init ng araw at ang walang pasubali na pagmamahal. Wala siyang alam sa karangyaan ng Maynila. Ngunit alam niya ang halaga ng isang sariwang isda, ang ningning ng bituin, at ang halaga ng pagiging totoo. Si Joaquin ay naging isang permanent fixture sa aming buhay, hindi bilang isang suitor, kundi bilang isang trusted guardian at best friend sa negosyo. Ang kanyang misyon na maghiganti ay natapos sa pagtulong sa akin. Ang kanyang redemption ay ang pagkakita sa akin na matagumpay na ginamit ang mga financial weapon para sa isang marangal na layunin. "Kumusta ang biyahe mo sa lungsod?" Tanong niya isang hapon habang nakaupo kami sa veranda, nag-iinuman ng fresh calamansi juice. "Malamig," sagot ko. "Mas gusto ko ang init dito. Mas totoo, hindi ko na kailangan ng gala o ang false admiration." Sa isang banda nakita ko si Lorenzo. Pumunta siya sa isla, nag-iisa, dala ang isang maliit na kahon. Dahan-dahan siyang lumapit sa aming bakuran. Nag-iisa lamang siya, walang gwardiya. Lumabas ako, si Luwalhati ay nakakapit sa aking binti. Nakatingin sa lalaking ito, nakakaiba ang hitsura sa kanya. "Tala?" Nagsimula si Lorenzo. Ang kanyang tinig ay punong-puno ng humility. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Wala akong karapatang makita siya. Pero bawat araw, nararamdaman ko ang bigat ng pagkakamali ko. Ito ang birth certificate ni Luwalhati. Gusto kong magkaroon siya ng full legal rights sa pangalan ko, kahit na hindi niya ako tatawaging ama. Hindi ko kinuha ang papel. Tinitigan ko ang kanyang mga mata, na ngayon ay tila mga basag na salamin. Nakita ko ang pain niya, ang remorse na sinabi ni Joaquin ay ang kanyang magiging parusa. "Lorenzo, ang pangalan ko ay hindi na De La Cruz," sabi ko. "Ako na ngayon si Tala Mariposa. Ang aking legacy ay ang aking kumpanya at ang aking legacy ay si Luwalhati. Hindi ko kailangan ng pangalan mo para patunayan ang pagkatao namin." Tumalikod ako. Bago ako pumasok, tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. Ginawa ko ang lahat para sa future niya. At ang future na yon ay hindi na kasama ang anino mo. Sa wakas, pinalaya na kita, Lorenzo. Pinalaya ko siya para tuluyan ng lumaya ang puso ko. Pumasok ako sa loob at niyakap si Luwalhati ng mahigpit. Ang init ng aking anak, ang tanging anchor na kailangan ko. Ang pagsikat ng araw sa Palawan ay tumama sa amin. Isang ginintuang liwanag na nagbigay diin sa aking success. Isang buhay na binuo ko para sa aking sarili. Ang pagpili ng forgiveness ay hindi para sa kanila. Ito ay ang aking panghuling act of self-healing.